Hey guys, welcome back sa ating YouTube podcast entitled Negosyo Lang Tayo. So we are back again for another episode of Negosyo Lang Tayo at very interesting ang topic natin for today, no? Kasi this is the first time na etong ganitong klasing nature of business ang pag-uusapan natin at ang itatakal nating franchise, no? So, ang pag-uusapan natin for today ay ang Flip Soul franchise. Ayan. So, this is the first sa negosyo lang tayo, no, na meron tayong may encounter na franchising business that focuses on shoes, 'di ba? So, usually kasi hindi naman talaga pinapa-franchise yung mga ganitong klaseng store. Usually mga company owned yung mga ganito, ah, independently owned, no? So, but this particular brand of store na Flipsole, which is a very well-known brand, they started expanding and they started offering franchise to aspiring business owners, no, na ang hobby is of course collecting shoes, selling shoes and reselling. Okay, so ang mga itatakal natin for today are of course magkano ba talaga mag-franchise ng isang flip sole franchise at magkano ang total price niya, ano-ano ang mga franchise inclusion, and also itatakal natin yung mga pros and cons, of course, ng pag-franchise ng ganitong klaseng nature of business. And lastly, syempre, magbibigay tayo ng ating verdict, no? So, kung ilang stars ba kaya ang ibibigay natin kay Flipsole? So, let's begin. So, to answer our topic question, agad-agad, no? So, magkano ba ang total franchise cost ng isang Flip Soul franchise, no? So, ang total franchise cost, eto na yung overall ha. So, ang total franchise cost is 3 million pesos. Well, actually, nung una ko siya nakita, medyo namahalan ako, no? So, for a brand that is not really present or not really known sa mga brick and mortar store, hindi naman natin siya masyado nakikita sa malls sa mga SM Malls, Robinsons, 'di ba? Hindi siya gano'n ka-present sa mga gano'n. Present talaga siya sa social media market, 'no? Dahil of course, the owner of Flip is Dane Grospe na who is a vlogger also at may marami siyang friends na mga social media celebrities din, 'no? So, very well known siya sa social media platform. Pero in terms of yung makikita mo siya sa store, makikita mo siya sa mall, I'm sorry, hindi siya gano'n ka-well known. Iilan pa lang kasi talaga yung branches ng Flip. So, for me, medyo namamahalan lang ako sa 3 million given that hindi pa talaga gano'n ka-strong yung brand itself. Given that it's 5 years old, yung Flip itself, but based on our research, no, Dane has been reselling shoes, reselling apparel for the longest time already. But the Flip company itself is uh, still 5 years old pa lang siya. So, I understand, no, na syempre, social media celebrity din sila. So, that's why siguro nakaka-come up sila sa ganitong klaseng franchise package. But for me, it's a bit expensive given that it's not really a well-known brand in terms of brick and mortar stores. But in terms of social media, again, kilala naman sila. So let's head to franchise inclusion. So I think maliliwanagan naman tayo, no, kung saan ba nanggaling yung 3 million pesos na franchise cost na yon. So iisa-isahin natin itong mga franchise inclusion. So first off is the Flip trademark and brand use. So as I mentioned, no, for me lang sa sarili kong opinion, hindi pa talaga ganun kalakas yung brand itself for that price. Okay, so that's my opinion. But syempre, meron pa ring value yung Flip na brand itself. Of course, marami nakakakilala, lalong-lalo na yung mga babad sa social media, yung mga sneakerheads talaga sa sneaker community. Syempre, for sure, alam nila yung reselling game na ginagawa ni Flip, no? Since way back pa, before pandemic pa, andyan naman na si Flip eh. So, and the owner itself also, no? Matagal na rin siya sa reselling business. So, may rapport na din sila.
'di ba? But for me, kung iko-compare mo siya sa mga Sports Central, 'di ba, yung mga gano'ng klaseng type of, stores, medyo malayo talaga, 'di ba? But I'm not saying na wala siyang value. It still has value and it has a very good value. But, hindi ko siya nakikita dun sa 3 million mark lang. Next is, this is actually ano, I think kung magfa-franchise ka, itong next, franchise inclusion needs to be elaborated more. Next is, 1 million worth of shoe stocks. Okay, so, for all of you guys 'no, sa hindi pa masyadong familiar sa reselling of shoes, ah, ang reselling of shoes kasi, nag-iiba-iba yung value ng shoes. These resellers katulad ng Flip, tini-treat nila yung mga shoes as parang stocks. May mga tumataas, may mga bumababa. So my only question here is, ilang pairs of shoes kaya itong 1 million pesos? Kasi for example 'no, Flip is known to be one of the resellers na meron talagang lahat ng shoes na hinahanap mo, from the most common to the rarest shoes. So, for example, 'di ba kailangan mag-carry din kayo ng mga rare shoes. Rare shoes is equivalent to higher price, higher value. So, may mga shoes na worth 100,000 pesos, may mga shoes na worth 500,000 pesos, yung mga Dior na Jordans, 'di ba? So, what if may mga ganong stocks na ibibigay sa'yo? How many pairs are we really talking about? That's my only question. Kasi pwedeng 20 pairs lang yan, tas puro mamahalin. Pwedeng 50 pairs, hindi ganun kamamahal, mga sakto lang, given the fact that Flip is also uh, transitioning into mga lower end of the market. So, may mga binebenta na sila mga 1,500, 2,500 na mga shoes. Minsan, buy one, take one pa. 'Di ba? So, alin kaya doon? So, that's the only thing that medyo malabo dito sa franchise inclusion nila. It's better if ang ilalagay nila dito is number of pieces. Mag-add sila kung ilang pieces of shoes talaga yung ilalagay nila. But kung ang mga ilalagay nila dito is yung mga nasa 5,000 or 2,000 to 5,000 range, definitely maraming stocks na yan. But the only question is, how rare are these shoes? How enticing are these shoes kung ganun sila kamura? 'Di ba? Kasi syempre, yung mga bata ngayon, mga Gen Z, mga millennials, 'di ba? Ang hinahanap nila yung mga shoes na Jordans, mga Nikes na rare, mga running shoes na rare din, 'di ba? So, how enticing are these 1 million worth of shoes talaga? Okay? Next is 500 worth of store renovation. Ito naman yung nagustuhan ko dito. For first-time owners, no, for first-time franchisees, one of the struggle talaga is construction. Siyempre, wala ka pa masyadong connection, wala ka pang mga kakilalang mga contractor. Ang hirap eh. Pero at least dito sa franchise inclusion, included na yung 500,000 worth of store renovation. And if you're wondering kung gaano ba kalaki ang typical store ng isang Flip franchise, the maximum is 80 square meters. So, maximum size na yan. Actually, okay naman yung size. Pagdating sa mga ganitong klaseng business naman, hindi mo naman kailangan ng sobrang laking store. It's very important na maganda lang, spacious naman yung selling area mo, at very important na spacious din yung storage area mo. Kasi andun lahat ng mga stocks mo. So, hindi naman masyadong complicated yung ganitong klaseng format ng tindahan eh. So, selling area, stock area, cashier, that's all. Hindi mo naman kailangan ng CR dito kasi I am assuming kung sa mall ka, syempre sa mga common CR na sila gagamit yung mga staff. 'Di ba? So, 80 square meters is very efficient. Next is 100,000 flip merchandise. Etong 100,000 flip merchandise, hindi ko lang masyadong nakikita yung value dito kasi no offense, pero yung mga flip merchandise na na-research natin at nakita natin online is usually ito yung mga shoe wipes, mga shoe cleaners and everything. Again, no offense, pero yung mga ganitong klaseng shoe cleaners kasi for me it's very generic. People can buy yung mga shoe cleaners online cheaper and sometimes even better sa mga tinitinda, 'di ba, na nakikita natin sa mall. So I'm not really comparing masyado sa Flip dahil hindi pa naman natin na-try yung mga shoe cleaner nila. But for me, it's not that enticing. Pero again, uh,
it's part of the package, 'di ba? So, if you're selling shoes, you need to sell, merchandise as well. So, ang maganda na dito is part na rin siya ng package, 'di ba? It's better to have it naman, rather than to outsource it to other people or to other suppliers. Next is location assistance, very important again, but for me the location, mainly needs to be dependent sa franchisee kasi the franchisee needs to understand the market. Yung franchisee dapat yung mas may knowledge pagdating sa location kasi it's beneficial kung malapit yung bahay ng franchisee dun sa pagtatayo ang store. Siyempre, may mga kakilala na siya, meron na siyang alam sa lugar kung saan may market, kung saan mas magandang lagay yung business niya, 'di ba? But again, sa mga tao din naman na walang masyadong knowledge pagdating sa location assessment, no? Maganda dito is tutulungan ka pa rin ni Flip, no? So, meron ka pa ring assistance, i-explain pa rin nila sa'yo kung gaano yung foot traffic sa area na to, kung sino yung market mo, yung mga schools na malalapit, mga offices. So, it's very, very beneficial also sa mga first time owners yung ganitong klaseng assistance. Next is employment and staffing. Very, very crucial as well. Sobrang bilis ng turnover sa mga ganitong klaseng business, no? So, it's very important na magkaroon kayo ng assistance from the franchisor pagdating sa employment and staffing. Okay? Tatanungin natin yung sarili natin, worth it ba yung 3 million dun sa lahat ng mga nabanggit na franchise inclusion? Well, for me, hindi pa ganun. Wala pa dun. Even though it's complete eh. The franchise inclusion, it's very complete. Wala naman tayong masyadong hihingin pa dun. We just need to clarify some things lang, lalong-lalo na yung inventory na 1 million. But for me, it's complete. But in terms of value, wala pa siya dun sa 3 million pesos. Kasi basically, kung kukumputin natin, no, 1 million of stocks, 500,000 of store renovation, 100,000 of flip merchandise, that is 1,600,000 pesos. At isama na natin yung mga furniture, equipments, store, CCTV, training, sabihin natin additional 500,000 siya. So basically, you're getting 2 million pesos worth of tangible and intangible goods. And the remaining 1 million is the royalty fee or the payment of the use of the flip trademark and brand. Rough estimate lang siya, guys. For me, it's a bit expensive. Kung babawasan siya ng mga 500,000, mas enticing siya. But again, yun yung na-value naman nila sa brand nila, yun yung paniniwala nila sa brand nila, and we really can't blame them kasi sikat sila sa social media eh. And kapag sinabi namang flip, uh, maganda naman yung impression ng mga tao na wala namang pumapasang fake sa kanila, lahat ng tinitinda nila original, no? So, may ganong klaseng rapport na sila sa mga customer. Ibig sabihin, trusted seller na talaga sila. So, we can't blame them for valuing their store and their brand sa ganong kataas na level, no? But for me, mas prefer ko na babaan siya ng konti kasi meron pa tayong room for improvement, eh, dahil of course, hindi pa gano'n kadami yung branches ng Flip. So, marami pang room for improvement at growth for that. Next, are the pros and cons. Ayan. So, dito na tayo push and pull. Maganda ba talaga mag-franchise ng Flip, no? So, yun yung sasagutin natin ngayon. So, unahin natin yung pros, of course. Ayan. So, sa pros, as mentioned, no, matagal naman na yung Flip, no? Ito yung base sa website nila to, guys, ha, at sa mga Instagram pages nila. Flip Soul has a total of 5 years of experience, no. So pero Dane, yung owner, si Dane, definitely more than 5 years of experience na yan. Very, very helpful naman na may mga na very hands-on yung owner at very knowledgeable talaga yung owner pagdating sa business, no? Kasi syempre, alam mong yung owner itself is a fan, sneakerhead.
veteran na pagdating sa reselling business. Kasi etong flip, guys, etong flip hindi siya nakakakuha directly ng mga product from Nike or from Adidas. Sino-source out nila 'to by themselves. So, kinukuha nila 'to sa mga iba pang resellers. Actually, napanood ko pa yung isang vlog ni Dane at ng Flip na parang binili nila yung buong stock ng isang reseller na may tindahan din tapos gusto nang tayo na ibang negosyo, gusto niya na isuko yung reselling business niya, 'no. So, doon sila nakakakuha ng mga stocks, 'no. So, again, yung mga OG lang, yung mga may rapport na sa sneaker community yung nakakakuha ng mga ganong klaseng sources. At isa sa Flip dun, isa sa Flip na may mga ganong klaseng rapport. So, it's very, very helpful na meron kang ganong klaseng business partner. Next is franchise branch. Nagsimula ang Flip sa pag-expand nila 2 or 3 years ago, 'no. And sa ganong klaseng progress, sa ganong klaseng years na lumipas, meron na silang 3 franchise branch. Ang maganda naman dito kay Flip, 'no, etong 3 franchise niya, lahat located sa mga high-end malls, sa mga branded malls at kilalang malls talaga. So, premium talaga. Ibig sabihin na-keep naman ng Flip yung, pagka-premium ng brand nila dahil of course nakapag-expand na sila sa mga Ayala Malls, sa mga Robinsons Malls, SM Malls, 'di ba? But mainly mga provincial 'to, guys, ah. So, nagfo-focus sila sa mga provincial. So, again, it builds confidence sa company and it builds confidence sa mga gusto pang mag-franchise kapag nakikita nila na, okay, may Flip sa ganito, nakakapasok pala sa ganito. Pagdating kasi sa pagfa-franchise, guys, nakaka-worry kasi yung kapag gusto mo mag-franchise ng ibang brand ta's hindi mo siya nakikita na present siya sa mga kilalang malls, kasi mapapaisip ka bakit, 'di ba? Bakit hindi siya present dito? Hindi ba siya natanggap dito? Hindi ba siya gusto dito or wala lang puwesto? So, dun ka mapapa-question, eh. Pero sa Flip, at least confident ka na, okay, kaya pala. Kaya nila makapasok sa mga ganitong klaseng malls. And lastly, as mentioned, paulit-ulit, social media presence. Okay, so very sikat ang Flip sa lahat ng social media platform. Very kilala yung owner, si Dane Grospe. So, ano na siya eh, icon na siya pagdating sa sneaker community, 'no. So, pero, may cons din 'yan, 'no. So, yung pagiging social, media, celebrity ng owner, 'no. So, di-discuss natin siya sa cons, okay. So, ngayon, let's move on sa mga cons naman. So, pagdating sa cons, first is industry struggle, ayan. So, industry struggle naman, for the past few years, 'no, sobrang humina na talaga yung reselling business. Kaya naman ah, nag-focus sa ibang klaseng branch of reselling ang Flip, 'no, kasi Flip, ang nature ng business talaga nila is more on mga high-end rare shoes na sobrang expensive talaga. Pero for the past few years, for the past few months, nag-diversify yung nature of business nila. Mas nag-focus sila sa mga fast-selling shoes. Ito yung mga mura. Ito yung mga 1,500 to 2,500 shoes. Minsan nagba-buy one take one pa sila. Sobrang bilis na nauubos yung mga ganong klaseng shoes. Of course, kasi saan ka ba makakita ng mga 1,500 at 2,500 shoes na sa mga malls makikita mo mga 5,000, 6,000. So dun sila nag-diversify. Dun sila nag-focus. So, cons siya kasi of course, ibig sabihin, what if may kumopya ng ganitong klaseng concept at ganitong klaseng system ng Flip, 'di ba? Do'n tayo pupunta sa second con nito. Of course, ay ang competition, 'di ba? Kasi ang dali lang naman, guys. I'm not saying na super easy ang reselling and I'm not also saying na super hard siya. It's doable talaga, 'no. I've also done my fair share of reselling sneakers, 'no. Mahirap talaga in terms of sourcing. You really need to find the right person and the right product with the right price, 'di ba? Para kumita ka talaga. But it's not rocket science talaga, 'no. So, again, ang dami-daming competition at dahil sa sobrang daming competition, kaya nagkaroon ng industry struggle, which is yung first
con natin kanina. Dahil sa sobrang daming sneaker reselling, parang naumay yung mga consumers. Parang na fed up na sila na ang mahal-mahal, lagi na lang mga resellers yung mga nakakakuha. Yun yung con talaga ng reselling business. Of course, magfa-fight back talaga yung mga consumers diyan eh. Dahil of course, yung mga consumers, gusto nilang bilhin yung sapatos sa regular price, 'di ba? Pero for example, yung mga Jordans na 11,000, 8,000, pag kinuha na siya ng mga resellers at ibebenta sa mga tindahan nila katulad ng Flip, minsan nagdodoble siya, nagta-times 3 pa nga minsan yung value ng mga shoes na 'to. So, katulad sa trend ngayon guys, which is, number 3 'no, yung long-term, stocks and long-term trends. So, katulad sa nangyayari ngayon, medyo nag-ano na, nag-fall out na yung mga consumers sa mga Jordan brands, sa mga hype na Nike brands kasi nagkaroon na ng trend, eh. Nagkaroon na ng trend na, ah, running. Of course, pagdating sa running shoes, hindi mo naman kailangan magsuot ng Jordans. Hindi mo rin kailangan magsuot ng mga Travis Scotts, mga ganyan, mga Yeezy, yung mga katulad ng ganyang shoes, 'di ba? So, sa running game, kailangan mo lang ng running shoes, 'di ba? Ang mura-mura lang naman ng mga running shoes. Pero may mga running shoes din naman na very, very expensive at dun pa rin pumapasok si Flip. But again, it's a con dahil ang taste ng consumers nagbabago. And lastly, yung long-term stocks naman, dito papasok kasi yung na-mention natin kanina na Flip sources their products by themselves. Ibig sabihin wala talaga silang fixed na supplier. Nagso-source sila sa ibang bansa, nagso-source sila dito din locally. Although maganda na may mga sources sila sa ibang bansa at may mga kakilala dito sila sa Philippines. Pero the question remains, gaano katagal nila kaya i-maintain 'to? Ngayon kasi, 3 pa lang yung franchise nila, 3 pa lang yung franchise stores nila na sinusuplayan. What if 'pag dumami, naging 50, naging 100, can they really keep that, that pool of suppliers? Kaya ba talaga nilang masuplayan itong ganito karaming mga franchises nila for the long term? 'Di ba? So, dun papasok yung question, eh, dun papasok yung anxiety, 'di ba? Lalo na fast moving yung mga mumurahing shoes katulad ng mga bina-buy one take one nila, 'di ba? Pero what if maubos? What if wala na silang mahanap? What's next? Ano yung stocks na i-de-deliver sa kanila, 'di ba? That will be the question. So for me, it's very, hard talaga to keep yung ganong klaseng pace. Pero again, definitely for sure yung Flip management naman are doing their best para magkaroon ng ganong kadaming pool of suppliers para masupplyan nila yung mga current at future franchises nila sa long run. But again, we need to ask that question in order for us to know the answer. And lastly, isama na rin natin na mention natin kanina, no? Pros siya, yung social media presence, pero cons din siya. Why? Because the owner, Dane Grospe, is a social media person, is a social media celebrity, social media icon, pwede natin sabihin. Uh, ang ang Flip kasi is of course nakatay sa kanya, eh. Kasi siya yun, eh, siya yung nagtayo nun. So, puwede siyang maging negative dahil what if magkaroon siya ng bad publicity? As of today, as of recording this podcast, galit ang Pokemon community kay Den Grospe because of sa pagho-hoard niya ng Pokemon cards at Pokemon merchandise. So, what if etong ganito kadaming mga Pokemon fans biglang kinalat na, i-boycott natin si Flip, ay i-boycott natin yung mga products niya, i-boycott natin lahat ng mga tinitinda niya. Hindi lang si Dane yung maapektuhan nun, maapektuhan din lahat ng mga franchises niya. So, the social media presence is a double-edged sword. It can either benefit you or it can either hurt you. Again, it depends on how the owner and how the Flip management carries themselves and how they represent themselves to the social media community. Okay? So, verdict time. So, ang verdict natin kay Flip, bibigyan natin siya ng 3 stars. Bakit 3 stars? Well,
binibigyan ko siya ng 3 stars. Pasado naman ng 3 stars, guys, 'no, it's 3 out of 5. Pero binibigyan natin siyang 3 stars dahil hindi pa kasi gano'n talaga ka-establish yung brand, 'no? Although tested na siya, nagpapakita naman ng mga testimony yung Flip na kumikita yung mga franchisee nila, nabawi naman na yung 3 million, 'di ba? But again, do'n pa rin tayo pupunta na hindi siya established, ah, hindi pa siya gano'n katagal at hindi pa natin alam long term kung ano yung magiging performance niya. It's not that tried and tested yet. Hindi pa sobra. Although they're trying it now, they are testing the process, yung pagkita mismo itself, the profitability of the business right now, pero in the long run, 5 years, 10 years, 15 years, sustainable ba siya? Because 3 million is a lot of money. You can have several franchise na. 'Di ba? Pwede ka na mag-franchise ng Zagu, pwede ka na mag-franchise ng Dunkin', Mr. Donut, mga brand na matatagal na, mga brand na trusted na at very established na. Multiple branches pa, 'di ba, sa 3 million pesos. Pero kung isusugal mo yung 3 million pesos mo dito kay Flip, marami pa kasing mga unanswered question na time will tell lang yung mga kasagot. Okay, so as of now, Flip is a very good brand. Flip is a very good reseller, a very good store. You can really trust them pagdating sa genuine shoes na binebenta nila. Uh, but the only question is, and the only concern is, how will it fare in the long run? And can it sustain everything for the next 5 to 10 years? Okay, because again, 3 million pesos is a lot of money. So, dahil hindi pa nasasagot yung mga question na yun, bibigyan lang natin muna siya ng pasang-awa. So, 3 out of 5 stars. Okay, okay? But again, at the end of the day, it's your decision as the franchisee. Kung passion nyo talaga ang sneaker game, kung passion nyo talaga ang reselling business, go for it, 'di ba? But kung ganun na kayo kagaling talaga sa pagre-resell, do you really need to franchise Flip, or you can make your own brand? You can build your own brand, 'di ba? Papasok pa rin yung ganung question eh. So, again, at the end of the day, it's the preference of the franchisee. That's it. That's all for today. So, I hope na may natutunan kayo. I'm sorry na, well, may mga nasagot naman tayo sa pagdating sa pagfa-franchise ng Flip, pero marami tayong mga naiwan na question eh. Hindi talaga natin masasagot to dahil again, bago pa yung Flip, bago pa yung franchise process nila, franchising nila, no? So, marami talaga tayong maiiwan ng mga tanong dito. Only time will tell talaga yung sasagot nito. Kung mag-invest kayo today, medyo risky pa rin. But I'm not saying not to. What I'm trying to say is just be cautious lang. Okay? So, ayun, again, sana may natutunan kayo. Sana may mga insights naman ako na nakatulong sa inyo pagdating sa decision making nyo sa pag-franchise. So, if you have additional information or any comments sa ating podcast for today, feel free to comment down below and just type your suggestion. At kung may oras ka pa, you can browse sa mga videos natin. Pwede pa kayo manood. Madami tayong videos dito, guys. Enjoy lang kayo, manood lang kayo, makinig kayo. And marami pa tayong mga paparating na episodes. And also, gusto ko na rin i-promote. Magkakaroon tayo ng negosyo lang tayo shorts series. Ito yung business tip series natin. So, magfo-focus tayo sa mga shorts sa pag-share ng mga business tips. So, yung shorts kasi usually 60-second content lang siya. So, pagkakasyahin natin yung mga business tip, business tip na mga content sa 60 seconds na yun sa shorts. So, sisimulan din natin siya this week. Okay? So, I hope you support our shorts again, guys. So, thank you again for listening. Kung umabot ka sa dulo ng video na to at hindi ka pa nakasubscribe, please consider subscribing and sharing this sa mga sneaker friends mo rin, sneaker fan friends mo. Okay? So, again, thank you for listening, guys. See you on our next podcast. Peace.